I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. Para sa weather forecast, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nakakaapekto sa katimugang Mindanao habang ang amihan ay nakakaapekto sa pinakadulong hilagang bahagi ng Luzon. In local news, isang pulis ang bumaril at patay sa isang asset ng pulisya. Plano ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro o CDO LGU na i-renovate ang Pilay Sports Center. 3.4 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa mga operasyon laban sa iligal na droga. Ina na pinaghinalaang sumakal sa sariling anak hanggang mamatay pinalaya. For the national news, sabi ng Comelec kay VP Sara tungkol sa kanya mga pahayag na dagdag bawas, hindi ito posible. An international, dalawang dating pulis ang inaresto kaugnay ng mass killing site sa Mexico. At para sa entertainment, magkakaroon ng konsyerto si Mariah Carey sa Manila sa Oktubre 14. Sports, tennis, isang emosyonal na Iyala ang nagpapasalamat sa kanyang pamilya sa pag-angat niya sa WTA rankings. International feature, 4 na nasawi sa wildfire sa South Korea, daan-daan ang inutusang lumikas. National feature, sabi ng Malacanang masyadong malayo sa katotohanan ang paghahambing kay Duterte kay Ninoy Aquino. Trivia, alam mo ba na kumakain ng karne ng balyena ang Japan? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Marso 27, 2025. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Para sa lokal na balita, isang pulis ang bumaril at pumatay sa isang asset ng pulisiya. Nagulat ang mga pulisya nang matuklasan na ang sospek sa pamamaril at pagpatay sa kanilang asset sa Tangkungan, Pinikitan, Barangay Kamaman-an ngayong araw ay umano'y sa isa sa kanilang mga tauhan. Ayon kay Major Sabino Labitad, hepe ng Cogon Police Station, hindi pa nila isinapubliko ang pangalan ng inarestong pulis habang naghihintay pa sila sa karagdagang utos mula sa kanilang mga nakakataas. Sinabi niya na ang nasangkot na pulis ay kasalukuyang nakatalaga sa Police Station 1 sa Divisoria sa lungsod na ito.
Nauna nang binanggit nila Bitad na hindi pa nila inalis ang posibilidad na may kaugnayan sa iligal na droga ang insidente. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pamunuan ng Divisoria Police Station sa pangunguna ni Major Peter Tahor kaugnay sa ulat na isa sa kanila mga tauhan ang responsable sa pagpatay sa biktima na si Henry Pimentel, residente ng Barangay Makasandig sa lungsod na ito noong isang araw. Plano ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro CDO LGU na i-renovate ang Pilay Sports Center. Inirekomenda ng Committee on Ethics and Blue Ribbon kasama ang Committee sa Laws and Rules ng Sangguniang Panglungsod ang pagsasaayos ng Don Gregorio Pilay Sports Complex, ang pinakamatandang sports park sa Hilagang Mindanao na matatagpuan sa Vélez Street, Cagayan de Oro City. Ang rekomendasyon ito ay bahagi ng isang espesyal na ulat na inilahad ni Konsehal Edgar Cabanlas, tagapangulo ng mga komiting nabanggit sa regular na sesyon ng Sangguniang Panglungsod kahapon sa hapon. Ayon kay Cabanlas, balak niyang makipagpulong sa mga kinatawan ni Misamis Oriental Provincial Governor Peter Onabi at ang Department of Education upang talakayin kung paano maisa sa katuparan ang kanilang layunin na mapabuti ang kondisyon ng pasilidad. Idinagdag niya na mahalaga ang inisyatibong ito upang maiayon ang sports complex sa mga pamatayan sa isang highly urbanized city sa rehiyon. Matatandang huling isinailalim sa pagsasaayos ang pasilidad noong taong 2000. Itinayo ito noong 1969 at opisyal na binusa noong August 5, 1970. Naging punong abala ang sports sa unang palarong pambansa sa Mindanao noong 1975. Ito rin ang pinakamalaking stadium sa Mindanao hanggang sa sumailalim ito sa renovation noong 1998 na nagpapalaki sa seating capacity nito sa 20,000. 3.4 milyong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operasyon laban sa iligal na droga. Arestado ang 189 individual sa isinasagawang simultaneous anti-criminality law enforcement operations o SACLEO sa Hilagang Mindanao noong nakaraang linggo, kung saan nasamsam ang iligal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 3.4 milyong piso. Ayon kay Major Joanna Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office 10, 10 suspect ang inaresto sa bisa ng mga search warrants sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag pa niya, nagsagawa ang kanilang mga lower units ng humigit kumulang 40 bypass operation laban sa illegal na droga na nagresulta sa pagkakahuli ng 42 individual at pagkasamsam ng 455.268 gramos ng hinihinalang shabu. Bukod dito, 42 pang individual ang naresto sa mga operasyon laban sa illegal na gambling. Sa pamagitan ng pagpapatupad ng mga arrest warrants, nahuli rin ng pulisya ang 76 na wanted persons. Ina ng pinaghihinalaang sumakal sa sariling anak hanggang mamatay, pinalaya. Pansamantalang pinalaya ng pulisya ang isang ina na inaakusahan ng pagsakal sa kanyang 4 na taong gulang na anak sa loob ng isang palikuran sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Ayon kay Police Captain Earl Cartagena, hepe ng Women and Children Protection Desk sa Cagayan de Oro City Police Office, sinabi niya sa isang press briefing na pinag-uusapan ang mga pinakahuling update sa kaso. Ipinaliwanag ni Cartagena na pinayagang makalaya pansamantala ang inahabang pinalalakas pa ng mga otoridad ang kasong isasampa laban sa kanya. Nauna nang binatikos ang ina sa social media dahil sa mga aligasyon na siya ang pumatay sa kanyang sariling anak noong nakaraang linggo. Lumabas din ang ilang hindi pa
beripikadong ulat na nagsasabing maaring napabayaan ang bata dahil madalas umanong umuwi ng gabi ang kinakasama ng sospek. Dagdag pa ni Cartagena, may karapatan ang asawa ng sospek na magsampa ng kaso laban dito sa tanggapan ng piskalya. Weather forecast. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nakakaapekto sa katimugang Mindanao, habang ang amihan ay nakakaapekto sa pinakadulong hilagang bahagi ng Luzon. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay kasalukuyang nakakaapekto sa katimugang Mindanao na nagdadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkulog-pagkidlat. Nabubuo ang weather system na ito kung saan nagtatagpo ang mga hangin mula sa hilagan at katimugang hemisphere na lumilikha ng aktibong lagay ng panahon. Kung ikaw ay nasa katimugang Mindanao, asahan ang paminsan-minsang malakas na pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mababang lugar o bulubunduking bahagi. Pinakamainam na maging alerto at maingat lalo na sa biglaang pagbuhos ng ulan. Samantala, ang amihan o northern monsoon ay nakakaapekto sa pinakadulong hilagang bahagi ng Luzon. Karaniwan, nagdadala ito ng malamig na hangin, bahagyang pag-ulan at katamtamang hangin sa rehiyon. Bagamat walang inasang matinding sama ng panahon, maaring makaranas ang mga residente ng maulap na kalangitan at paminsan-minsan mahinang pag-ulan, partikular sa mga baybayin at mataas na lugar. Ang malamig na simoy ng amihan ay nagdadala rin ng mas mababang temperatura na nagbibigay ng malamig na simula ng araw sa ilang bahagi ng hilaga. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community. Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of respiratory and diarrheal infections. Germs can spread from person to person or from surfaces to people when you touch your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. At para sa national news, sabi ng COMELEC kay VP Sara tungkol sa kanyang mga pahayag sa dagdag bawas, hindi ito posible. Pinabuluan na ng Commission on Elections o COMELEC noong Lunes ang mga pahayag ni Vice Presidente Sara tungkol sa posibleng dayaan sa darating na Mayo midterm elections na tinatawag nilang posible. Sa isang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta sa Dahig, Netherlands, binanggit ni Duterte na naglabas ng pangamba ang kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ukol sa posibleng dagdag bawas o manipulasyon ng boto. Ngunit hindi siya nabigay ng partikular na detalye. Sa isang panayam, binigyang diin ni COMELEC Chairman George Garcia na mula nang ipatupad ang automated election noong 2010, wala pang napatunayang kaso ng pandaraya sa bilang ng boto. Imposible ang dagdag bawas, madaling beripikahin kung tama ang bilang at transmission ng mga boto dahil bukod sa pag-imprenta ng election returns, ipinapaskil din ang resulta sa labas ng presento, ani Garcia sa mga mamamahayag.
Dagdag pa ni Garcia, may ilang pamamaraan upang tiyakin at suriin ang kawastuhan ng pagbibilang ng balota na nagbibigay daan sa pagpapanatili ng integridad ng proseso ng halalan. Tungkol naman sa pagkantala ng enrollment para sa internet voting, ipinaliwanag ni Garcia na kailangan dumaan sa masusing pagsubok ang link upang mapalakas ang seguridad dito laban sa posibleng pag-hack. Ayon sa COMELEC, ang online voting enrollment na orihinal na nakatakdang magsimula noong Marso 20 ay naantala ng 2 araw. At para sa international na balita, 2 dating pulis ang inaresto sa Mexico dahil sa kanilang umano'y kaugnayan sa isang hinihinalang pagsasanay o na lugar ng isang drug cartel kung saan natagpuan ang mga botong pantao, sapatos at kasuotan noong unang bahagi ng buwang ito. Ayon sa mga otoridad nitong linggo, nagdulot ng matinding galit sa publiko ang pagkakatuklas ng mga labi ng isang lugar na inilarawan ng Human Rights Watch bilang isang apparent mass killing site. Sa isang bansang matagal ng pinahihirapan ng karahasan kabilang ang pagpatay at pagdukot sa araw-araw. Ayon sa tanggapan ng Attorney General ng Estado ng Jalisco, ang isa sa mga dating pulis ay inakusahan ng pagdukot sa isang lalaking dinala sa Isaguirre's Run sa Tuxtlan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Jalisco. Inulat ng inaresto ng dating pulis at ang kanyang mga kasamahan ang biktima habang nakasakay sa isa sa motorsiklo sa ilalim ng dahilan na nagsasagawa sila ng paghahanap bago siya itinurn over sa isang grupo na nagdala sa kanya sa naturang lugar. Pinalaya ang biktima mula sa rancho matapos ang isang armadong sagupaan. Ayon sa pahayag, noong March 5 natuklasan ng mga pamilya na naghanap sa mahigit 100,000 nawawalang tao sa Mexico ang mga labi sa lugar na pinaniniwala ang ginagamit upang hawakan ang mga individual na pinipilit umanong sumali sa isang drug cartel. Ayon sa mga opisyal na natala, tinatayang nasa 124,000 ang nakalista bilang nawawala sa Mexico. Karamihan ay mula noong 2006 nang inilunsad ng gobyerno ang kampanyang militar laban sa mga drug cartel. At para sa entertainment, magkakaroon ng konsyerto si Mariah Carey sa Manila sa Oktubre 14. Babalik ng Manila ang global superstar na si Mariah Carey para sa isang one-night concert sa Oktubre 14. Inanunsyo ng multi-platinum at multiple Grammy award-winning singer ang balita sa social media nitong Lunes ng umaga, oras sa Maynila, kung saan ibinahagi niya ang mga venue para sa kanyang The Celebration of Mimi World Tour. Bukod sa pagbisita sa Manila, magtatanghal din si Carey sa iba pang mga bansa sa Asia, where taking the celebration of Mimi worldwide. I can wait to see you all during this special anniversary year of the Mimi album. More dates to be announced soon, ayon sa caption ng kanyang post. Huling nagtanghal si Mariah Carey sa harap ng kanyang mga Filipino fans noong 2018. Isa siya sa pinakamatagumpay na female artist sa buong mundo, kilala sa kanyang mga iconic hits gaya ng Emotions, Without You, My All at One Sweet Day, bukod sa marami pang iba. Sikat din siya sa kanyang holiday classic na All I Want for Christmas Is You, na patuloy na tumatabo ng tagumpay tuwing Kapaskuhan. At para sa sports,
tennis. Isang emosyonal na Iyala ang nagpapasalamat sa kanyang pamilya sa pag-angat niya sa WTA rankings. Ginawa ni Alex Iyala ang kasaysayan sa tennis noong linggo matapos talunin ang Australian Open champion na si Madison Keys sa Miami Open na nagmarka sa isang mahalagang tagumpay para sa 19 years old na Pilipina. Sa panalong ito, si Iyala ang naging kauna-unahang Pilipina na nakatalo ng isang top 10 opponent mula nang itatag ang WTA ranking system mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Ipinagdiriwang ni Iyala ang kasaysayang tagumpay ng may matinding emosyon. Niyakap ang kanyang kupunan habang pinigilang maluha. Sa isang panayam matapos ang laban, ibinahagi ni Iyala ang kanyang pagninilay sa laki ng kanyang naabot habang unti-unting naiintindihan ang kahalagahan ng kanyang tagumpay. Sa edad na 13, kitang-kita na ang pambihirang talento ni Alex Iyala sa tennis habang lumalaki siya sa Pilipinas. Dahil dito, nagdesisyon ang kanyang pamilya na ipadala siya sa Rafael Nadal Academy sa Mallorca, Spain upang higit pang hasain ang kanyang kakayahan. Malaki ang naitulong ng world-class coaching sa pasilidad ng akademiya ni Nadal sa paghubog kay Iyala na naging 2022 US Open Girls Singles Champions at ngayon ay isa ng umusbong na contender sa WTA Tour. Gayunpaman, inamin ni Iyala na nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa global tennis state matagal bago pa siya lumapit sa Spain. At para sa international feature, 4 ang nasawi sa wildfire sa South Korea, daan-daan ang inutusang lumikha. 4 kabilang at 3 bumbero sa isang kawani ng gobyerno ang nasawi sa isang wildfire sa South Korea dahilan upang ideklara ng pamahalaan ang state of emergency sa mga rehiyon sa Timog Silangan ayon sa mga otoridad nitong Sabado. Nagsimula ang sunog sa Sanhyong Country noong Biyernes ng hapon na nagresulta ng pagde-deploy ng 304 na tauhan sa 20 ka helicopter ayon sa Ministry ng Interior ng South Korea. Mahigit 200 ka residente ang inilikas bilang pag-iingat, dagdag pa ng isang ministeryo. 4 na tao, 3 bimbero at isang kawani ng gobyerno ang kumpirmadong nasawi. Ayon sa isang opisyal na ahensya ng bomberos sa panayam ng AFP, ayon sa South Forest Service, 16 na wildfire ang naiulat sa iba't ibang lugar ng South Korea noong Sabado lamang. Bilang tugon sa malawakang sunog, idiniklara ng Interior Ministry ang state of emergency sa Ulsan at sa mga lalawigan ng North at South Gyeongsang dahil sa matinding pinsalang dulot ng sabay-sabay na wildfire sa bansa. Naglabas din ang Korean Forest Service ng severe fire warnings, ang pinakamataas na antas ng babala para sa 12 lokasyon kabilang ang North at South Gyeongsang provinces, Busan at Daejeon. At para sa national feature, sabi ng Malacanang masyadong malayo sa katotohanan ang paghahambing kay Duterte kay Ninoy Aquino. Tinanggi ng Malacanang noong Lunes ang pahayag ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte na nagsasabing maaring matulad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pinaslang ng dating Senador Ninoy Aquino kung babalik siya sa Pilipinas. Sa isang panayam sa Netherlands, sinabi ni Pangalawang Pangulo Duterte na binalaan niya ang kanyang ama tungkol sa panganib na maaring harapin ito at iginiit na maaari siyang matulad kay Ninoy Aquino kung ipipilit nitong bumalik sa bansa. Matatandang si Ninoy Aquino ay binaril at napatay sa tarmac ng dating Manila International Airport noong 1983 matapos ang ilang
taong pag-igsal sa Estados Unidos. Ang kanyang pagpaslang ay itinuturing na nagpapalakas ng oposisyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagre-resulta sa pagpapatalsik sa pamilya Marcos sa pamamagitan ng 1986 People Power Revolution. Sa isang press briefing sa palasyo, mariing itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Aniya, hindi totoo ang aligasyon na nasa panganib ang buhay ni Rodrigo Duterte sakaling bumalik ito sa bansa. Kinestyon din ni Castro ang paghahambing ni Vice President Duterte sa kanyang ama at ang bayaning pangdemokrasya na si Ninoy Aquino. Idinagdag pa ni Castro na hindi kailanman inihambing ni Rodrigo Duterte ang kanyang sarili kay Ninoy, ngunit minsan itong inikumpara ang sarili sa kanilang diktador na si Adolf Hitler. Para sa trivia, alam mo ba na kumakain ng karne ng balyena ang Japan? Maring ikagugulat mo ngunit bahagi ng lutuing Hapones ang karne ng balyena sa loob ng maraming siglo. Pero narito ang tunay na tanong, kumakain ba rin ba ng karne ng balyena ang Japan ngayon? Ang sagot ay oo. Bagamat hindi na ito kasing karaniwan tulad ng dati, kinakain pa rin ang karne ng balyena sa Japan sa kasalukuyan. Naging tanyag ito lalo na pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig nang maging mahirap makahanap ng ibang uri ng karne. Sa kasalukuyan, itinituring na itong espesyal na pagkain at karaniwang matatagpuan lamang sa ilang piling restaurant sa rehiyon. Muling sinimula ng Japan ang komersyal na paghuhuli ng balyena noong 2019 matapos umalis sa International Whaling Commission o IWC. Gayunpaman, bumagsak na malaki ang konsumo ng karne ng balyena at maraming kabataang Hapones ang hindi na nakakatikim nito kahit minsan. Kaya sa sunod na maisip mo ang lutuing Hapones, tandaan, hindi lang ito umiikot sa sushi at ramen, mayroon pang iba't ibang lasa mula sa karagatan na maaari mong tuklasin. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayong manood at makinig ng Pinoy Rab News Channel on YouTube at huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share at pindutin ang bell notification para sa mga karagdagang impormasyon at balita. Hanggang sa muli at magandang umaga po sa inyong lahat. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.